asahan mo. Kamusta po kayo? Ako po si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo na isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Ika-30 ng Disyembre taong 2000, anibersaryo ng pagkamatay ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At 2 araw bago magbagong taon, naging ang buong sambayanan nang magkaroon ng mga serye ng pagsabog sa Kamaynilaan. Kabilang sa mga pinasabog ay isang tren ng LRT. Mahigit 20 tao ang namatay at nasugatan dahil sa trahedyang ito na sadyang tumatak sa ating mga alaala. Ngayong gabi, itatampok natin ang kwento ng 2 pamilyang naging biktima ng pagpapasabog na ito at kung paano sinubukan ng isang trahedya ang kanilang katatagan at pananampalataya. Lea, bakit? Ano nangyari sa'yo? Ba't tumangon? Nanaginip na naman ako. Asan si baby? Si baby. Na kay nanay, siya muna ang nag-alaga. Huwag na mag-alala. Halika, magpahinga ka na. Win, kinakabahan ako. Ilang gabi na akong ayaw tigilan ng mga samang panaginip ko. Natatakot ako. Baka may masamang mangyari sa akin. Bakit pa ang mga anak natin? Lea, panaginip lang yun. Walang mangyayari sa'yong masama. Hindi ko papayagan na may mangyari sa'yo. Ano ka ba naman? Kung ano-ano iniisip mo, magbabagong taon na. Ha? Sige na, pahinga na tayo. Sige na. Simple lamang ang buhay ng pamilya ni Lea at Winwin Tarlao. Nang araw na yon, mamamasko sana si Winwin sa kanyang kapatid na nakatira sa Valenzuela. Nagpasya si Winwin na isama ang kanyang panganay na anak na si Buboy. Malaki-laki rin yung bonus na makukuha ni Kuya Romy eh. Baka maka-arbor tayo ng konti. Sayang din para meron na tayong pang medianoche sa bagong taon. Asa ka pa. Eh bakit hindi ka na lang kaya maghanap ng trabaho? Alam mo, hinahanap din naman ako ni Kuya eh. Sa pinapasukan niya, nilalakad niya ako. Bakit naman ka malas-malasan kung kailan 3 na anak natin at magbabagong taon at saka ka pa natanggal sa trabaho? Mula isipin yun, makakahanap din Hindi tayo. pwedeng hindi ko isipin yun eh. 3 na anak natin, mabuti kung tayong 2 lang ang magugutom. Win, huwag ka na munang umalis. Huwag ba naman, Lea? Eh, nakaready na kami ng anak mo. Hoy, ano, tapos ka na kumain. Lalakad na tayo. O, inom na. Natatakot ako mag-isa dito eh. Andiyan naman si nanay eh. Alam mo kung pwede ka lang isama eh. Bakit naman kita iiwan? Saka isa pa, yung pamasahe na nasa bulsa ko eh, kasya lang sa amin ng anak mo. Sige na, kunin mo na si Jerome, ha? Okay ka na? Hoy, lika. Ha? Babantayan mo nanay mo, ha? Opo. Upo. Kit-kit ng baby ko. Teka muna. Oh,
Sa ibang araw na lang kayo umalis. Ano ka ba naman, Leia? Sa tingin mo ba sa etsura namin to, yung papaawat pa kami? Ha? Hawakan mo itong bata. Oh. Sige. Oh, Oh, suot mo to. bakit sa akin mo isinusuot ito? Para may protection ka. Saka hindi ka nadalawin ng mga panaginip mo. Ha? Ni minsan hindi yung patulungan. Mas kailangan mo to. Sige, nasa iyo na yan, ha? Kailangan mo yan. O, paano? Ready ka na ba, Buboy? Ready na. Okay. O, paano? Ayos na kami. Ha? Sige, Sige. bye-bye. Bye-bye, baby. Bye-bye. Babay na si Sige, Daddy. sige, sige. Oh, Oh, bye-bye, bye-bye. Mamaya. Mamaya ulit. Bye-bye. Bye-bye kay Daddy. Buboy, huwag kang bibitaw sa tatay mo, ha? Baka mawala ka. Opo, Nay. Sige. Buboy, kumapit ka sa akin. Baka mawala ka, ha? Saan po kayo? Monumento ho, dalawa ho. Ilan, dalawa? Ito. Nang araw din yun, sama-sama rin mamamasyal ang pamilya ni na Paul at Bel Umali. Balak din ni Bel na manghiram ng pera sa kanyang kapatid na taga Valenzuela rin. Mrs., dito na ho kayo. Maraming salamat, bro. Bubikin ka muna. O ano? Hindi kayo bababa! Sasabog ito! Asa yung mga anak ko? Ano pangalan niyo? Pauline! Nanay Joy! Angie! Anak ko! Paul, nasan ka? Hanapin niyo yung mga anak ko! Hanapin niyo yung mga anak ko! Asa yung mga anak ko? Tinutupad niyo po yung mga anak ko! Ito! Pauline! Joy! Joy! Angie!
Asan kayo? Paul! 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 Namulat na lang si Belle sa kaguluhang nakapaligid sa kanya. Mary Joy! Hanapin mo yung mga anak ko. Demonyo talaga gumawa nito. Kapwap, sandali, sandali. Dok, Dok! Buhay pa to, Dok! Yes, Pakicheck. Samantala, wala namang kamalay-malay si Leia sa sinapit ng kanyang mag-ama. Alas 12:15 ng tanghali nang sumabog ang isa sa mga tren ng LRT sa Blumentritt Station. Makalipas naman ang isang minuto, pinasabog ang isang bus na may lulang mga pasahero sa Cubao, Quezon City. Alas 12:30, binomba ang Plaza Ferguson sa Maynila na 200 metro lamang ang layo sa US Embassy. Ang Ninoy Aquino International Airport Centennial Air Cargo Terminal ay binomba rin dakong alas 12:45 ng hapon. Ang ikalima at huling bomba ay natagpuan malapit sa Duset Hotel sa Makati. Nakuha ito ng bomb squad, subalit sumabog din ito ganap na alas 12:20 ng hapon sa kanto ng EDSA at Pasay Road. Ano ba yan? Paskong Pasko eh. Ang gulo. Magulo na talagang Pilipinas. Yan po ang kinupirma ni NCRPO Director Edgar Aglipay sa GMA Oh. News. Makalipas ang isang Anong oras ba ang uwi ng mag-ama mo? narito ang Eh, ang sabi ko, wag nang magpagabi eh. ang ating saksi. Eh, baka naman eh, tumuloy na yun sa Valenzuela at doon na matulog. O kaya, nako, palagay ko, nag-imbita yung ano, na yung anak mo, mamasyal doon sa Luneta. Anong nangyari? Anong nangyari? O sige, inom ng tubig. Inom ng tubig. Ang inyong naging saksi. Oh, Meron pong hinala ang pulisya. pagkatapos ko rito, sabay na tayong kumain, ha? Ay, mauna na kayo. Hindi pa ako nagugutom eh. Tinulungan pa ang Abu Sayyaf ng mga dayuhang terorista. Si Rafi Tima ang ating saksi. Hindi isang ordinaryong grupong may kagagawan sa mga serye ng pambobomba sa Metro Manila kahapon. Ito ang binunyag ng isang PNP intelligence source sa GMA. Malaki ang posibilidad amin na may kinalaman dito ang ekstremistang Abu Sayyaf na tulungan ng international terrorist na eksperto sa bomba. Ang intensyon amin ng grupo ay pumatay ng pinakamaraming tao. Ay, sir. Bakit po kayo bumangon? Bahal pa po sa inyo eh. Kailangan ko hanapin ang misis ko at mga anak ko. Andito ba sila? Eh, hindi ko po alam pero pumasok na po kayo sa loob. Ben? Sige na po. Pumasok na po kayo. Kawawa naman ang batang yan. Oo nga, kawawa nga eh. Nasunog na yung mukha eh. Naputulan pa ng paa. Nahanap na ba ang mga magulang niya? Hindi nga alam kung sino kasama niyan eh. Nakakaawa eh. Ang awa ko. Hindi naman tinigilan si Leia ng masasamang pangitain. Anak! 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 Nananaginip ka? Bakit? Bakit? Inay, masama ang kutob ko. Ang mag-ama ko, ama. Si Winwin at si yung Buboy. Natatakot ako. Akala ko ako ang nasa panganib, pero sila... Masama ang kutob ko, inay.
pinagsasabi mo? Ano yung pinagsasabi mo? Ewan ko po. Panaginip lang yan. Panaginip lang yan. Ewan ko, Inay. Masama ang kutob ko. Natatakot ako. Araw pa ang lumipas bago nakapunta si Lea sa Valenzuela. Nang malaman niyang hindi nakarating doon ang asawa at anak, agad niyang sinimulan ang paghahanap sa mga ito. Sa tulong ng mga kapitbahay na nakapanood kay Buboy, natunto ni Lea ang ospital kung saan dinala ang kanyang anak. Mrs., nandito ho yung batang hinahanap ninyo. Emmanuel ho ang tawag namin sa kanya dahil nung nakita ho siya sa LRT, wala ho siyang kasama. Kasama niya tatay niya. Mag-isa lang ho siya nung dinala siya dito. Kaya minabuti na lang namin siyang tawaging Emmanuel dahil wala hong identification yung bata. Jomarwin Tarlao ang tunay niyang pangalan. Buboy ang tawag namin sa kanya. May dala ba ho kayong birth certificate o kaya picture? Kahit na anong pruweba ninyo na magpapatunay na kayo nga ho ang ina ng bata. Wala kami nadala eh. Hindi kami nakapagdala eh. Ay, nako, Mrs. Napakarami hong tao pumupunta rito at nagsasabing sila ho ang magulang ng bata. Magbula ho kasi nung dineklara ni ERAP na aampunin niya yung bata, nagsulputan ng napakaraming impostor. Pero pag hinihingan namin ng katibayan, wala naman silang mapakita. Miss, hindi impostor yung anak ko. Siya yung nanay. Ay, Nay, ayoko po makipag-away sa inyo. Anak ko talaga si Buboy. Ganito na lang. Papuntahin mo kami sa kanya. Sigurado makikilala niya kami. Parang awa mo na, Nako, miss. Galing pa Mrs. kami ng Cavite. Tatlong Mrs. araw na kami naghahanap sa anak ko. Parang awa mo na. Mrs., under strict instructions ho kami na wag muna kaming tatanggap ng mga visitor para kay Emmanuel. Baka ho kasi ma-stress yung bata. Sandali lang ho. Pasensya na po. Matapos mapahiwalay sa pamilya, lakas loob namang hinanap ni Paul ang kanyang asawa at mga anak. Buntis po siya, Annabel. Umali pong pangalan niya. Kasama yung 3 anak namin. Sunod-sunod ang edad ng mga yun. Pati yung biyanan ko. Annabel! Mister, Salamat sa Diyos lang. Kaligtas ka. sir, sandali lang po. Dok, siya yung sinasabi ko. Ako po asawa niya, Dok. Kamusta kalagayan ng misis ko? Marami po siyang tinamong sugat na kailangang operahan agad. Delikado lang kalagayan ni Mrs. dahil sa pinagbubuntis niya. Dok, huwag niyo pababayaan ang baby namin, Dok. Ginagawa po namin lahat para iligtas ang bata at ang misis niyo. Sandali lang po. Saan na ba yung birth certificate na yun? Nakita lang yun eh. Sandali lang. Tama na yan. Tama na yan. Tama na yan. Inay, kailangan makita ko yung birth certificate eh. Ano gagawin ko? Sabihin na huminahon ka muna. Anak ha, huminahon ka muna. Makikita din natin yun. Makikita din natin yun. Oh, ito. Ito. Album nakita ko doon sa kusina. Tingnan mo. Yan. May larawan naman yung anak ko. Si Boboy. Bakit kailangan kong mangyari sa anak ko ito? Diyos ko, Inay. Si Winwin, hindi ko pa nakikita hanggang ngayon. Hindi ko pa nahahanap. Pagkatapos,
May awa ang Diyos na. May awa ang Diyos. Isa-isa lang muna. Isa-isa lang. Isa-isa lang muna. Mahirap kung sabay-sabayin mo yan. Baka hindi makayanan. Sabi ni Wilwil, isuot ko raw itong scap yan. Sabi ko sa kanya, mas kailangan niya to. Ayaw pumayag. Ayun pala. Ayun pala. Ayun pala. Bayan mo loob mo, anak. Bayan mo loob mo, anak. Ligtas raw pagbubuntis mo, sabi ng Dr. Bell. Kaya lang, pasensya ka na, Bel. Di ko maharap ang 3 anak natin. Pero huwag kang maglala. Hindi ako tumitigil sa pag-aarap sa kanila. Pagaling ka lang, Bel. Huwag ka magpapatalo. Dahil hindi ko kaya kung mawawala ka, Bel. Miss, pwede ko na bang makita ang anak ko? Sandali lang ho. Hintayin na lang ho natin yung mga taga-NBI. Sila na lang ho bahalang tumingin dyan. NBI? Anong kinalaman ng NBI dito? Nasaan sila? Hindi nyo pa ho sila pwedeng makita. Ang NBI na lang ho makakapagsabi kung pwede nyo na makita yung bata o hindi. Ano bang klaseng proseso meron kayo dito? Ano pa bang pruwebang hinahanap ninyo? Dala ko na ang mga papeles. Ako ang ina ni Buboy. Gusto ko lang makita ang anak ko. Pasensya na ho kayo, Mrs. May proseso ho talaga tayong sinusundan. Let's proseso yan! Pinaghintay niyo na kami, lahat na ginawa ko na. Ibinigay ko na sa inyo ang mga papeles. Bakit hindi ko pwedeng makita ang anak ko? Ano pa bang gusto niyong gawin ko? Lumuha ako ng isang balding luha dito para lang mapatunayan sa iyo ako ang ina ng bata? Alam mo ba ang asawa ko kasama dyan sa nasabugang yan? Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanya. Hindi ko pa siya nakikita. Pero ang gusto ko lang munang makita sa ngayon, ang pinakapag-aasa ko ang makita ko ang anak ko. Gusto ko lang malaman kung buhay pa siya o hindi na. Sa kabila ng mga dala niyang pruweba, hindi agad pinayagan si Lea na makita ang kanyang anak. Samantala, kinailangan namang harapin ni Paul ang posibilidad na baka patay na ang kanyang 3 anak. Wala rin ho kasi nag-claim sa mga bata na to. Ayon naman ho sa description nyo, tugma naman ho. Baka sila na ho yung hinahanap nyo. Sir, wag naman ho kayong mawalan ng pag-asa. Baka buhay pa ho yung mga bata. Pasensya ka na. Hindi ko alam kung kaya ko pang tumingin sa mga bangkay ng mga bata. Marami na rin ako nakakita ng bangkay. Hindi ko alam kung matutuwa ako, hindi ko mga anak mga yan. Oo. Malulungkot ako para sa mga magulang ng mga batang yan. Dito po tayo. Alam niyo po, restricted area po to eh. Hindi ko po kayo talaga pwede dalhin dito, pero naaawa po ako sa inyo, kaya po dinala ko na kayo. Kaya huwag niyo na lang po pagsasabi, please. Oo, maraming salamat. Opo. Teka.
Anong ginawa nila sa'yo? Baboy. Anak, Paul? Paul? Salamat sa Diyos, ligtas ka na. Anong nangyari? Saan yung mga anak natin? Nasa kabilang kwarto sila nagpapahinga. Hindi naglaon na Catherine ang tatlong anak ni na Paul at Belle. Bagamat buhay ang mga ito, nagtamo sila ng maraming sugat sa katawan. Sa simula, sinagot ng pamahalaan ang mga gastusin ng mga biktima. Pero nang matigil ang suporta ng pamahalaan, napilitan rin silang lisanin ang ospital. Hindi rin nagtagal, umabot rin kay Leia ang balita tungkol sa kanyang asawang si Winwin. Sa kasamaang palad, namatay ito sa trahedya. Kailan pa nangyari to? Sagutin mo ko! Kailan pa nangyari to? Importante mo ba yan? Oo! Dahil gusto kong malaman kung kailan mo pa ako niloloko. Hindi naman namin ginusto yung nangyari. Leia, kinausap ko na yung babae. Pinakiusapan ko siya kung maaari, huwag na tayong gambalain. Pumayag naman siya, kaya nga umuwi na siya ng probinsya. Ikaw ang pinili ko, kayo ng mga anak mo. Sana patawarin mo. 7 buwan. Ang ibig sabihin, pareho kami? 7 buwan din? Ang gagalang tao din siya, 7 buwan? Sagutin mo ako! Paano mo nagawa sa amin to? Paano mo nagawa sa aming mag-iina ito? Ayos ka! Hindi! Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Ayos ka! Niloko mo kaming mag-iina! Ikaw ang mahal ko. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Patawarin mo na ako, Leia. Bitiwan mo ako! Patawarin mo ako, Leia. Patawarin mo. Ikaw ang mahal ko. Patawarin mo. Paano mo nagawa sa amin ito? Bakit mo ginanito? Bakit mo nagawa mo sa akin ito? Paano mo ako naloko? Leia, salamat ah. Salamat saan? Salamat dito. Salamat dahil 3 beses mo na akong ginawang tatay. Sa pangunawa, sa pagpapatawad mo sa mga kasalanan ko.
Iniwan ako. Paano mo nagawa sa akin ito? Paano mo nagawa sa akin ang mga anak mo to? Nila lubusang nakakalimutan ang trahedya, pinipilit pa rin ng mga biktima na ibalik sa normal ang kanilang buhay. Ngunit sadyang mahirap itong gawin, lalo na't tila makulimlim at walang katiyakan ang kinabukasang hinaharap nila. Oh, kaya masyado maglikot dyan. Baka magising kapatid ninyo. Anak, konting tiis lang ha. Kailangan kasing gamutin ito. Baka mamaya ma-infection eh. Bel, mauna na ako. Saan ka pupunta? Bahala na. Magbabaka sakali ako sa pinapasukan ni paring Arnel. Kailangan na nila ng pahinante. Sana wala pang nahanap yung kontraktor. Sige. Pero, Paul, wala na kasi tayong pananghalian eh. Si Mercy ayaw na magpautang. Kumahinig kayo dyan. Baka magising kapatid ninyo. Kunin mo muna to. Tapos manghiram ko lang ng bigas kay Aling Chideng. Eh, hindi. Pamasahin mo to, di ba? Hindi, meron pa ako rito. Sigurado ka? Oo, meron pa. Paul, mag-iingat ka. Kaya, katapos mo dyan, kumain ka na rin, ha? Apa. Oh, dali at malapit nang maubos. Sige pa. Nay, totoo ba yung sabi ng mga kaibigan ko? Bakit? Anong sabi nila? Patay na raw ang tatay, wala na raw siya. Hindi. Hindi totoo. Hindi totoo ang mga sinasabi ng kalaro mo. Ang tatay mo, nasa abroad. Nasa Saudi, nagtatrabaho. Ba, Inay? Sabi ko na nga ba hindi naman talaga ako naniniwala sa kanila. Ang alam ko, buhay pa ang tatay. Papaginipan ko na nga siya eh. Sabi nga niya sa akin, wag raw akong bibitaw sa kanya kasi baka mawala ako. Pero Nay, nang sumabog yung tren, nabitawan ko ang kamay ni tatay. Kaya pagkagising ko, wala na siya. Oh, kain ng kain.
Pasabog ito! Nang lumipas at unti-unti na ring naghilom ang mga sugat sa katawan ng mga biktima. Ngunit sadyang may mga sugat na hindi agad gumagaling. Mga sugat na nananatiling sariwa sa kanilang isip at damdamin. At para naman sa anak kong si Buboy, lagi mong susundin ang inuutos sa'yo ng nanay mo. Huwag matigas ang ulo. At saka, dapat ikaw ang nagpapakita ng magandang halimbawa sa mga kapatid mo dahil ikaw ang nakatatanda. Magpapagaling ka, ha? Kapag natapos na ang trabaho ko dito sa Saudi, babalik din ako diyan at magsasama-sama na tayo muli. Nagmamahal. Tatay. Ayan. May sulat ang tatay mo sa'yo. Nay, gaano ba kalayo ang Saudi? Naku, anak. Malayo ang Saudi. Nasa kabilang parte yun ng mundo eh. Kailangan mo pang mag-aeroplano, sumakay ng barko. Napakalayo. Ang layo pala. Akala ko, pwede nating dalawin si tatay. Hindi ka pa ba inaantok? Sandali. Ayusin ko na ang higaan mo, ha? Punta ka daw sa kuya mo, ha? Hanggang kailan mo itatago yung totoo? Tinatago mo sa anak mo. At hanggang kailan ka tatagal sa pag-imbento ng mga kwento, anak? Inay, napag-usapan na natin ito eh. Sinabi ko na sa inyo na naaawa ko sa anak ko. Sa murang edad niya, ang dami niya nang tiniis. Sa aksidente niyan, wala na siyang kinabukasan. Kapag nalaman niyang patay na ang tatay niya, sigurado ako mawawala na rin siya ng pag-asa mabuhay pa. Naisip mo ba? Naisip mo ba ang mangyari kapag nalaman ng anak mo na nagsisinungaling ka sa kanya? Natatakot ako. Natatakot ako para sa kinabukasan ng anak ko. Huwag kang mawalan ng lakas ng loob. Ano ang mangyayari ng mga anak mo? Ha? Kapag nanghihina ang loob mo? Sa iyo silang humuhugot ng lakas, anak. Magpakatatag ka naman. Magpakatatag, Nay. Inay. Ang hirap-hirap eh. Ang hirap-hirap ng ginawa nila sa amin. Yung mga nagpasabog ng tren na yan, hindi nila alam kung paano parusa ang ginawa nila sa aming mag-ina. Hindi alam ng mga hayop na nagpasabog ng tren na yan kung ano ang maaaring mangyari sa mga batang katulad ni Buboy. Sana mangyari rin sa anak nila ang nangyari sa anak ko.
Tama na. Tama na. Nay, naawa ako sa anak ko. Tama na. Tama na. Tama na. Makinig ka. Makinig ka. Alam ko, masakit tanggapin yung nangyari. Masakit. Pero tapos na yan. Nangyari na yan eh. Kailangan mo nang harapin. Harapin mo na. Ha? Bahagi ng paghihilom ng sugat, yung ang pagtanggap ng katotohanan. Hindi lubos na maghilom ang mga sugat ng anak mo kung hindi mo sasabihin ang totoo. Paano kung hindi niya matanggap? Tuturuan mo siya. Kung kaya niyang makipaglaban sa kamatayan, kaya niyang tanggapin yung buong katotohanan. Kaya niya. Subukin mo. Subukin mo. Bakit ka bumangon? Paul, hindi mo kailangan magpanggap na matatag ka. Alam ko nangihina ka rin. Napapagod. Pero nandito mga anak mo, nandito ako. Magkaramay tayo. Magkakampi. Araw-araw para tayong tumutulay sa alambre. Anumang oras pwede tayong mahulog. Nagawa ko naman ang lahat, Ben. Wala na akong ticket sa paghahanap ng trabaho. Pero bakit parang kulang pa rin? Parang pareho lang naman tayong nahihirapan eh. Pero kami lumalaban, kaya ikaw dapat lakasan mo rin ang loob mo. Sa isang linggo, palalayasin tayo dito dahil hindi tayo makakabayad ng renta. Wala na nga tayong makain. Mawawala pa tayo ng tirahan. Lecheng buhay na to. Sana sabay-sabay na lang tayo namatay nung sumabog ang tren. Ano sabi mo? Eh, wala na ka ba? Ba't ganyan ka magsalita? Hindi ko na alam kung anong gagawin, Bel. Hindi ko na alam. Paul, kapag sa isang linggo pinaalis tayo dito, pwede maghanap tayo ng malilipatan. Kahit sa kariton na tayo tumira, ang importante, magkakasama tayo. Ito na lang isipin mo. Nakaligtas tayo sa tiyak na kamatayan nung sumabog yung tren na yun. Sino mag-aakalan lahat tayo mabubuhay pa? Siguro, may plano ang Diyos sa atin, kaya buhay pa tayo. Dahil kung hindi, wala na tayo dito. Paul, buhay na buhay tayong lahat. Tingnan mo, hawakan mo ako. Di ba? Lahat tayo nandito, ang pamilya natin buo. Di ba dapat maski yun lang, dapat matuwa na tayo? Di ba? Di ba dapat maski na yun lang, ipagpasalamat na natin? Pinaka-importante sa lahat, kahit kailan din tayo magkakawatak-watak. Hindi na.
bagong taon, oh. Ito, oh. Sinturon? Yung paputok. Sisindi namin. Gusto mo manood? Sige. Kaya, oh, ilalagay namin dito, ha? Bakit? Bakit? Anak, tapos na yun, anak. Wala na. Ligtas ka na, anak. Tama na. Hindi na mauulit yun. Ang tatay ligtas din, di ba, Nay? Di ba? Masakit mang tanggapin, kailangan na ring imulat ni Leia ang kanyang anak sa mapait na katotohanan. Anak, may pagtatapat ako sa'yo. Pasensya ka na kapag sinungaling ako. Wala sa Saudi ang tatay mo. Nung araw na sumabog ang tren, hindi siya nakaligtas. Natatakot akong sabihin sa'yo, pero alam ko, kailangan mo ring malaman ang katotohanan. May naaalala ako, Nanay. Ano yun? Nung nasa ospital po ako, nung hindi pa po ako nagigising, may isa pong taong laging nakikipag-usap sa akin. Sabi po niya, kailangan ko na raw po umuwi. Baka raw po kasi hinahanap niyo na po ako. Ano sinabi mo? Sabi ko po, hindi ko po alam ang daan pa uwi. Baka po maligaw ako. Sabi po niya may maghahati daw po sa akin. Tapos may biglang humawak sa kamay ko. Sabi niya ihahati daw po niya ako papunta sa inyo. Kaya ako nakabalik sa inyo. Kasi may umakay sa akin papunta sa inyo. Siguro po si tatay yun. Bel, mga bata, tayo na. Mga anak, dali. Yes. Ay, Parol. Magandang gabi, Paul, Ben. Magandang gabi ho, Miss Reyes. Miss Reyes, aalis na ho kami. Eh, saan ba ang punta nyo ngayon? Hindi ho namin alam eh. Baka makituloy muna ako dun sa kapatid ko. Nahihiya na ho kami sa inyo eh. Ilang buwan na kami hindi nakakabayad ng renta. Nagpapasalamat nga ho kami yung huling pinambayad namin sa inyo kahit yung kulang itinanggap niyo pa rin. Nako, kaya nga ako nagpunta ngayon dito eh. Ibabalik itong binayad ninyo sa akin. Naku, bakit ho? Mrs. Reyes, ito na ho talagang pera namin eh. Wala na kami maipipiga sa bulsa namin. Wala kang dapat pag-alala, Paul. Hindi ako pumunta rito para singilin ko kayo. Naintindihan ko ang dinaranas niyo ngayon. Narito ako para tumulong. Happy New Year! Oo. Magandang gabi, Paul, Bel. Nag-ambag-ambag ang buong barangay. Malaking trahedya talaga ang nangyari. At alam din namin na dahil doon, lalo kayong nagipit. Pero huwag niyo sanang masamain kung nangahas na kaming tumulong. O, pagkasyahin niyo na itong mga binigay namin, ha? O, saan ba namin ito dapat ito ilagay? O, sige na, ipasok niyo na din sa loob.
Sige na, dali na. Pasok mo na. Salamat, ma. Salamat po. Salamat po. Chris Reyes, maraming salamat po. Dahil sa walang tigil na abulon, nagawang makapagpatayo ng sariling bahay sina Belle at Paul. Si Leia at ang dalawa pa niyang anak ay naninirahan pa rin sa kanyang tiyahin sa Cavite. Ang kanyang anak na si Bugo ay nagpapatuloy pa rin ng kanyang pag-aaral. Kamakailan lamang napatay sa isang engkwentro ang pangunahing suspect na si Faturokman Algozi. Napag-alamang si Algozi at ang iba pa niyang kasamahan mula sa terrorist group na Jumaya Islamia ang may kagagawan ng Rizal Day bombing. Leia, tiyak ko na phobia din yung batang yan. Nagkaroon ng trauma nung umpisa, no? Nung una po, nagka-trauma po siya. Tapos nung unti-unti ko pong inaano sa kanya na kasi nga nagtatanong siya kung saan na ang papa niya. Sinabi ko nag-abroad anak ang papa mo. Tapos nung bandang huli, pinagtapat ko na sa kanya na anak ang papa mo ipatay na. Yung gusto naman niyang dumalaw, dinala ko doon sa libingan ng papa niya. Natanggap naman niya. Paul, kwento mo nga sa amin ang mga pinsalang dinulot nung pagpapasabog na yun. Yung tulad po ng Ate Milky, sa akong po paa ni kay Lenlen. Para po medyo grabe din po napektuhan kasi po yung paa niya. Ang paa ni Len, naukit ang okay. Laman. Itong lalaki, nagka-problema din ba ito? Nasunog po. Nasunog? Yung balat po ang sa kanila. Oo, si Mary Ann. Ganun Anong bahagi naman to? Sa buong katawan din. Buong katawan sunog? Kaso lang nagpalit ang kanilang nagpalit ang kanilang ang balat. kanilang balat. Oo. Anong pagbabago ng buhay niyo ngayon pagkatapos niyang pangyayaring yan? Belle? Parang tumibay ang aming pagsasama at yung sa pamagitan ng kahirapan, nataguyod namin ang mga anak sa tulong naming dalawa. Nataguyod din po. Kung sakasakaling makaharap mo, no, yung salarin o yung gumawa niyan sa anak mo at sa mister mo, ano kaya ang reaksyon mo? Kung halimbawa't nagkaroon ng pagkakataong ganon? Naku, Diyos ko, Ate Mel, baka durug-durugin ko rin siya. Pasagaan na lang din ng train pabalik-balik o kaya gilingin, kahit ano dyan, basta makaganti lang. Talagang masidhidi ng ang galit mo sa ginawa? Talaga ho. Ikaw ba napatawad mo na yung gumawa niyan sa pamilya mo? Nung nabalitaan ko si Algozi ang napasabog sa amin at siya ho'y namatay na, parang lumagluwang na rin ang kalooban ko at pinasa Panginoon ko na ho. Pinasa Diyos mo na? Total ho, wala na siya at tatahimik na rin ang ating bansa. Buboy, totoo bang magaling ka magsayaw kahit na ganyan ang mo? Ha? Magaling ka ba magsayaw? Totoo? Ano sayaw ang alam mo? Spaghetti po. Spaghetti! Turuan mo nga si Tita Mel mag-spaghetti, pwede? Ang galing-galing mo naman. Spaghetti pa, paano spaghetti? Oh, wow! Ang galing-galing! Dahil kami natutuwa at pinahayagan yung gamitin namin ang istorya ng bahaging ito ng buhay ninyo, kami naman meron ding maliit na alay sa inyo bilang pasasalamat namin. Meron kaming mga groceries dito at saka isang sakong bigas sa inyo. Tigisa kayong sakong bigas. At meron pang dagdag pa dyan na regalo mula sa Magpakailanman. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din, Tita Mel. Una sa iyo, tapos sa Magpakailanman, tsaka sa JMA Kapuso. Maraming salamat. Walang anuman. Maraming salamat din sa inyong tatlo, ha? Ate Mel, salamat po sa inyo at sa Magpakailanman, lalo na sa JMA rin po. Kahit nakakalungkot mang isipin, kung minsan, kailangan ng isang trahedya upang makita natin ang kalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa ipinamalas na katatagan nila Paul, Belle, Leia, Buboy at iba pang biktima ng Rizal Day bombing, sana'y nabahaginan tayo
ng inspirasyon at ibang lakas ng loob para harapin ang mga darating panghamon sa ating buhay. Samantala, pagdasal natin na naway hindi na maulit ang ganitong trahedya na sadyang nagdudulot ng malaking pinsala sa mga inosenteng mamamayan. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Kinakailangan